Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Sir DQ, ang iyong magiging gabay sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, partikular sa usapin ng globalisasyon. Pag-uusapan natin ngayon ang globalisasyong ekonomiko bilang isa sa anyo ng globalisasyon. Ang paksang ito ay nakaangkla pa rin sa most essential learning competency na nasusuri ang dahilan, dimensyon, at epekto ng globalisasyon. Ang globalisasyong ekonomiko ay umiinog sa kalakalan ng mga produkto at serbisyo. Mabilis na nagbago ang paraan ng palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa daigdig sa nagdaang siglo. Kinakitaan ito ng pag-usbong ng multinational corporation at transnational corporation na ang operasyon ay nakatuon hindi lamang sa bansang pinagmulan kundi maging sa ibang bansa. Ang multinational corporation ay ang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga namumuhunang kumpanya sa ibang bansa. Ngunit, ang mga produkto o serbisyong ipinagbibili ay hindi nakabatay sa pangailangang lokal ng pamilihan. Ilang halimbawa nito ay ang Unilever, Procter & Gamble, McDonald's, Coca-Cola, Google, Uber, Starbucks, 7-Eleven, Toyota Motor, Dutch Shell, at iba pa. At ang transnational corporation naman ay tumutukoy sa mga kumpanya o negosyong nagtatatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kailang serbisyong ipinagbibili ay batay sa pangangailangang lokal. Binibigyang kalayaan na magdesisyon, magsaliksik at magbenta ang mga unit na ito ay na rin sa hinihingi ng kanilang pamilihang lokal. Marami sa kanila ay kumpanyang petrolyo, IT consulting, pharmaceutical. Halimbawa nito ang kumpanyang Shell, Telus International Philippines at GlaxoSmithKline. Dinala ng mga korporasyong ito ang mga produkto at serbisyong naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Matagpuan ang mga nasabing kumpanya o korporasyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Marami sa mga ito ay pag-aari ng mga lokal at dayuhang namumuhunan na nagtataglay ng malaking kapital. Sa katunayan, batay sa datos ng International Monetary Fund, ang ilan sa mga MNC at TNC ay higit pa ang kinikita sa gross domestic product ng ilang mga bansa. Malaki ang implikasyon ng pag-usbong ng mga multinational at transnational corporation sa isang bansa. Ilan sa mga ito ay ang pagdami ng mga produkto at serbisyo mapagpipilian ng mga mamimili na nagtutulak naman ng pagkakaroon ng kompetisyon sa pamilihan na sa kalaunan ay nagpapababa ng halaga ng mga produkto. Maituturing itong pakinabang sa mga mamimili. Bukod dito, nakalilikha rin ito ng mga trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Ngunit kaakibat na magandang epekto nito ay ang mga suliraning nakaapekto sa maraming bilang ng mga Pilipino. Isa na rito ang pagkalugi ng mga lokal na namumuhunan dahil sa di patas na kompetisyon dala ng mga multinational at transnational corporations na may napakalaking puhunan. Sa kalaunan, maraming namumuhunang lokal ang tuluyang nagsasara. Malaki rin ang kakayahan ng mga ito na impluwensyahan ang pulisiya na ipinapatupad ng pamahalaan ng iba't ibang bansa tulad ng pagpapababa ng buwis, pagbibigay ng tulong pinansyal at maging ang pagpapagaan ng mga batas patungkol sa paggawa at isyong pangkapaligiran. Nakukuha ang mga nasabing pabor sa pamamagitan ng pananakot na ilipat ang kanilang pamumuhunan patungo sa ibang bansa. Nagbubunga ito sa kalaunan ng higit na pagyaman at paglakas ng mga nasabing multinational corporation at transnational corporation. Nagdudulot naman ng paglaki ng agwat sa pagitan ng mayaman at mahihirap. Maliwanag itong natukoy sa pag-aaral ng Oxfam International sa taong 2017. Ayon sa kailang pananaliksik, ang kinita ng 10 pinakamalalaking korporasyon sa buong mundo sa taong 2015
to 2016 ay higit pa sa kita ng 180 na bansa. Tinukoy din sa nasabing ulat na ang yaman ng nangungunang 8 bilyonaryo ay katumbas ng pinagsama-samang yaman ng 3.6 bilyon tao sa daigdig. May dalawang anyo na ekonomiya sa ilalim ng economic globalization. Una ay ang protectionism. Ito ay tumutukoy sa mga patakaran o pulisiya ng isang pamahalaan na nagbabawal sa internasyonal na kalakal upang matulungan ang mga lokal na industriya. Karaniwang ipinapatupad ang mga trade barriers upang mapabuti ang ekonomiya ng isang bansa, tulad ng taripa o buwis na ipinapataw sa mga inaangkat o iniluluwas na kalakal sa pagitan ng mga malalayang bansa. Halimbawa na dito ang North Korea na may limitadong trade agreements sa ibang bansa. Pangalawa ay ang trade liberalization o pagluwag o tuluyang paglansag sa mga restriksyong humahadlang sa malayang pagpasok ng kalakal sa iba't ibang panig ng daigdig. Halimbawa, ang Pilipinas ay nasa ganitong uri ng kalakaran dahil ito ay bukas o may malayang kasunduang pangkalakalan sa ibang mga bansa sa daigdig na nakatulong sa paglago ng ekonomiya. May mga paraan naman upang mas maging madali ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Una ay ang free trade, isang kasunduan sa malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa upang mabawasan ang mga hadlang sa pag-import at pag-export sa kanila. Sa ilalim ng patakarang ito, libre o malaya ang kalakalan ng kalakal at serbisyo na maaaring mabili at maibenta na may kaunti o walang mga taripa, kota, subsidiya o pagbabawal ng gobyerno na hadlangan ang kailang palitan. Pangalawa ay ang trade blocks. Ito ay isang pangkat o samahan ng mga bansa na naglalayong bawasan o alisin ang mga hadlang sa kalakalan sa loob ng mga miyembro ng estado nito. Isang halimbawa nito ay ang ASEAN. Pangatlo ay ang outsourcing. Tumutukoy ang outsourcing sa pagkuha ng isang kumpanya ng serbisyo mula sa isang kumpanya na may kaukulang bayad. Pangunahing layunin nito na mapagaan ang gawain ng isang kumpanya upang mapagtuunan nila ng pansin ang sa palagay nila ay higit na mahalaga. Isang halimbawa nito ay ang paniningil ng utang ng isang institusyong pinansyal sa mga credit card holders nito. Sa halip na sila ang direktang maningil, minabuti ng ilang kumpanya na i-outsource mula sa ibang kumpanya ang paniningil sa mga kliyente sa kanilang pagkakautang. Dahil dito, mas napagtutuunan nila ng pansin ang higit na mahalagang bagay tulad ng agresibong pagbibenta o aggressive marketing ng kailang produkto at serbisyo na nagbigay daan naman ng malaking kita. Maaaring uriin ang outsourcing batay sa uri ng ibinibigay na serbisyo tulad ng business process outsourcing na tumutugon sa prosesong pangnegosyo ng isang kumpanya. Nariyan din ang knowledge process outsourcing na nakatuon sa mga gawaing nangangailangan mataas na antas ng kaalamang teknikal tulad ng pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon at serbisyong legal. Kung gagawin namang batayan ang layo o distansya ng pagmumula ng kumpanyang siyang magbibigay ng serbisyo, maaaring uriin ito sa mga sumusunod. Una, ang offshoring. Ito ay pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Saksi ang Pilipinas sa ganitong uri ng outsourcing sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula sa United States at mga bansa sa Europe na makatipid sa mga gastusing kalakip ng nasabing serbisyo, minarapat nilang kumuha ng serbisyo sa mga kumpanya mula sa bansang Asyano tulad ng India at Pilipinas. Marami sa mga outsourcing company sa bansa ay tinatawag na BPO o Business Process Outsourcing na nakatuon sa Voice Processing Services. Ilan sa mga gawaing kalakip nito ay pagbebenta ng produkto at serbisyo, paniningil ng bayad sa nagamit na serbisyo at produkto, pagkuha ng order ng isang produkto at serbisyo,
pagkuha ng mga impormasyon mula sa mga mamimili na magagamit ng mga namumuhunan at mga katulad nitong gawain. Bukod sa pagkakaiba ng oras, karaniwang nagiging suliranin dito ang pagkakaiba ng wika at kultura na nakapagpapabagal ng produksyon. Pangalawa ay ang nearshoring. Tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya sa kalapit na bansa. Layunin nitong iwasan ang mga suliraning kaakibat ng offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit bansang pagmumulan ng serbisyo ay may pagkakahawig kundi man pagkakatulad sa wika at kultura ng bansang nakikinabang sa paglilingkod nito. At ang pangatlo ay ang onshoring. Tinatawag ding domestic outsourcing na nangangahulugang pagkuha ng serbisyo sa isang kumpanya mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon. Talamak sa Pilipinas ang offshore outsourcing sa kasalukuyan. Patunay rito ang dumaraming bilang ng call centers sa bansa na pag-aari ng mga dayuhang namumuhunan na ang ilan ay mula sa United States, United Kingdom at Australia. Malaking bilang ng mga graduates ang nagtatrabaho sa call centers dahil na rin sa mataas na sahod na ibinibigay ng mga ito. Ayon kay Tollons, isang investment advisory firm, sa kanilang top 100 outsourcing destination for 2016, ang Manila ay pangalawa sa mga syudad sa buong mundo, sunod sa Bangalore, India, na destinasyon ng BPO. Malaki ang naitulong ng industriyang ito sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Information Technology and Business Process Association of the Philippines o IPBAP, pangalawa ito sa pinakukunan ng dolyar ng bansa. Katunayan, lumikha ito ng 1.2 milyon trabaho at nagpasok ng 22 bilyong dolyar noong 2015. Tinukoy ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kung magpapatuloy ang ganitong takbo ng industriya, malalagpasan nito ang inuuwing dolyar ng mga OFW. Naging daan din ito sa pagkakaroon ng karagdagang kita sa maraming mga Pilipino na nagbunsod naman ng pagkakaroon ng surplus budget na nailagak sa mga institusyong pinansyal bilang savings o investment. Sa makatuwid, mayroong positibong dulot ang outsourcing sa pamumuhay ng mga Pilipino.